Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 861, ang olive branch mula sa senior officials. Kinuha ni Bobby Aguilar ang kontrol, nakaupo sa upuan na may panunuya at sinabing, mag-usap tayo. Mula sa mga anino, lumitaw ang mga tinig ng mga mataas na antas ng executive. Bobby Aguilar, wala kang matinding sama ng loob sa Capital City Martial Arts Association. Ang aming layunin sa pag-set up ng Capital City Martial Arts Association ay upang mag-recruit ng mga talento. Tinapik ni Bobby ang tabletop at sinabing, ituloy ang pagsasalita. Ngayon, ang Capital City Martial Arts Association ay nabalisa mo, na wala ng maraming talento, na hindi na naaayon sa aming orihinal na intensyon. Tulad ng nakikita mo, ang Capital City Martial Arts Association ay nangangailangan ng isang pinuno. Kung payag ka, gusto naming ikaw ang maging pinuno. Nang marinig ni Bobby ang kanilang mga sinabi, hindi napigil ang matawa. Gawin akong pinuno. Tumaas ang kilay ni Bobby at nagtanong. Ibig sabihin ba nito ay magkakaroon na ako ng kontrol sa Capital City Martial Arts Association mula ngayon? Tama, sumang-ayon ang mga mataas na antas na executive. Sa oras na iyon, ikaw na ang mamumuno sa mundo ng martial arts. Ito dapat ang pangarap mo, tama? Kinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata, sumulyap sa 8 bakanteng upuan, at minisyon, sa palagay mo ang layunin ko sa paggawa ng lahat ng ito ay pangunahan ang mundo ng martial arts. Kung hindi, ang iyong ultimate goal ay palitan kami, tama? Tumawa ang isa sa mga high-level executive. Bobby Aguilar, walang-walang hanggang kaaway, tanging walang hanggang interes lamang. Sa tulong namin, sandali na lang bago ka maging martial saint. Nang marinig iyon, napatawa si Bobby. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ng isang high-level executive sa malalim na boses. Ngumisi si Bobby, nakakatawa lang kayong lahat. Isang pinuno. Sa madaling salita, isa lang akong puppet para sa iyo, at maaari mo akong paalisan anumang oras. At saka, mas gusto mo ang mga masunurin, di ba? Sa kasamaang palad, hindi pa ako naging masunurin simula noong bata ako. Tungkol sa pamumuno sa mundo ng martial arts tulad ng sinabi mo. Ito ay walang halaga sa aking paningin, at hindi ito kailanman naging layunin ko. Nang marinig ang mga salita ni Bobby, natahimik ang mga high-level executive. Anong gusto mo? Tanong ng isa sa mga high-level executive. Lumipat ang mga mata ni Bobby at sinabing, paano ito? Para maipakita mo ang iyong sinseridad, maaari mo munang sabihin sa akin kung paano alisin ang spirit binding technique. Ano sa palagay mo? Mataimtim na sinabi ng mga high-level executive, ang spirit binding technique ay isang maliit na pamamaraan lamang na maibibigay namin sa iyo anumang oras. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, at sabihin mo sa akin kaagad, sabi ni Bobby, tumayo. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan mula sa mataas na antas ng mga executive. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang isa sa kanila, maaari naming ibigay sa iyo ang pamamaraan ng pagbibigkis ng espiritu, ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Sige po. Tumango si Bobby. Kailangan mong pumunta sa Second Secret Realm at tanggapin ang aming teknik, sabi ng isang high-level executive. Tumaas ang kilay ni Bobby at ngumisi, ang teknik mo. Isang teknik para makontrol ako, di ba? Gaya ni M.S. Hayward. Kapag sumuwi ako, any moment pwede akong mabura. Eksakto, hindi itinago ng mataas na ehekutibo ang katotohanan. Dapat may kontrol kami sa iyo. Isa rin itong paraan para ipakita ang iyong katapatan. Nagtaas ng kilay si Bobby at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabing, may iba pa akong kondisyon. Magsalita ka, mataimtim na sinabi ng mataas na antas na executive. Ngumisi si Bobby, gusto ko ang Second Secret Realm. Gusto kong maging master nito. Agad nitong pinatahimik ang lahat ng mga high-level executive. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsasalita sa kanila. Ngumisi si Bobby, ano, hindi ka pumapayag. Si Luke Frehley, ang master ng Second Secret Realm, ay isang peak form na martial saint. Kung tumungo ka sa martial saint, isa sa alang-alang namin ito, mataimtim na sinabi ng isa sa mga high-level executive.
Tumawa si Bobby, ang pagpasok sa Marshall Saint ay isang bagay na oras, bakit nagmamadali? Bukod dito, kapag nakapasok na ako sa Marshall Saint, kailangan pa ba kita? Natahimik ang mga high-level executive na tila sumasang-ayon sa punto ni Bobby. Maaari naming ibigay sa iyo ang ikalawang lihim na kaharian, basta't tanggapin mo ang aming pamamaraan, patuloy ng mataas na antas na executive. Hindi napigilan ni Bobby na magtaas ng kilay. Hindi niya inaasahan na sisang-ayon ang mga mataas na antas ng executive. Naisip ito ni Bobby at sinabing, paano kung hindi ko tanggapin ang iyong diskarte? Kung tutuusin, ayoko ng pinaghihigpitan. Hindi tanggapin ang pamamaraan. Puno ng pagdududa ang mga boses ng matataas na antas ng executive. Ilang sandali pa, may lumabas na boses ng babae, sige, papayag kami. Pumayag ka. Lalong nagulat si Bobby. Siyempre, kung tutuusin, lagi nating itinatangi ang talento, muling narinig ang boses ng babae. Hinawakan ni Bobby ang kanyang baba at sinabing, mula ngayon, hindi mo dapat target si Emily Taylor. Maaari naming ipangako iyan, patuloy silang sumang-ayon. Nang marinig ito ni Bobby ay hindi napigilan ang pagtawa. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Gusto mo akong dein sa Second Secret Realm at pagkatapos ay patayin ako. Tumawa si Bobby. Huwag mong isipin na hindi ko alam na sa sandaling pumasok ako sa ikalawang lihim na kaharian, ang mga Marshall Saints ay kikilos ng mabilis para palayasin ako. Malamig na sinabi ng isang executive, Bobby Aguilar, wala kaming ganoong intensyon. Go fuck yourself. Sa tingin mo tanga ako. Panunuyan ni Bobby. Maaari mong iwanan ang iyong sariling mga tao anumang oras, lalo na ang isang taong sumasalungat sa iyo. Bobby Aguilar. Mukhang nagalit ang mga high-level executive kay Bobby. Walang hiya ka talaga. Ngumisi si Bobby, hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, itinakda ko ang aking paningin sa Second Secret Realm, at gusto ko ito. Sa susunod na taon, ako mismo ang pupunta sa Secret Realm, papatayin si Luke Freely, at dodominahin ang Second Secret Realm. Sana makita ko kayong lahat sa Second Secret Realm sa susunod na taon. Matapos iwanan ang mga salitang ito, tumayo si Bobby at naghanda na umalis. Bobby Aguilar, pagsisisihan mo ito. May lumabas na boses. Pagbabayaran mo ang iyong kawalan ng respeto sa amin. Hindi lang namin kayo papatayin, kundi hatiin din namin ang laman at dugo ni Emily Taylor. Ikukulong namin siya sa cycle ng reincarnation, hindi makakatakas dito magpakailanman. Huminto si Bobby sa kanyang kinatatayuan, malamig ang boses, hintayin natin kung sino ang huling tumawa. Mabuti, mabuti. Sa susunod na taon ay ang araw ng iyong kamatayan. Dumating ang malamig na boses ng mga high-level executive. Hindi na mapakali si Bobby sa pakikitungo sa kanila. Lumabas siya ng meeting room at tumayo sa opisina ng Capital City Martial Arts Association. Kaagad pagkatapos, nanginginig ang mga paa ni Bobby, at isang nakakatakot na puwersa ang kumalat mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Rumble. Ang buong Capital City Martial Arts Association ay tila nakararanas ng lindol na may mga panginginig ng lupa. Ang gusali ay nagsimulang gumuho, at ang opisina ay naging mga durog na bato. Sa loob ng ilang sandali, ang dating kahangahangang Capital City Martial Arts Association ay naging isang kasiraan. Lahat ng dumadaan ay nabigla sa tagpong ito. Inilabas nila ang kanilang mga telepono, nagmamadaling kinunan ang eksena. Nagkaroon ba ng lindol ang Capital City Martial Arts Association? Bullshit, isang lugar lang ba ang yumanig sa lindol? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na sumasailalim sa mga pagsasaayos. Renovations my ass, sino ang nag-aayos ng kanilang bahay hanggang sa pundasyon? Habang pinag-uusapan ng mga nanunood, lumabas si Bobby sa mga guho. Nilinggan niya ang malawak na Capital City Martial Arts Association na may malamig na mga mata at iniunat ang kanyang palad. Ang gintong liwanag ay kumikislap sa kanyang palad habang ang isang ginintoang kamay ay pumutok, na bumagsak patungo sa nasirang Capital City Martial Arts Association. Ang buong Capital City Martial Arts Association ay ganap na naging alikabok.
Kabanata 862, The Martial Saint Takes Action. Isa. Matapos ang lahat ng ito, hindi man lang iniling ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo at umalis. Nawasak ang Capital City Martial Arts Association, at napatay ang lahat ng lalaking nakasuot ng purple. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong martial arts forum. Sa ilang sandali, pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito. Ang mga pangunahing martial arts aristokratikong mga pamilya ay mas hindi mapalagay. Bagamat mayroon silang kapangyarihang militar, wala silang malakas na koneksyon tulad ng pamilya Taylor. Bilang resulta, ang mga taong ito ay hindi maiwasang mag-alala. Sa oras na ito, nakabalik na si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion. Sa Pavilion Master Building, nakangiting sinabi ni Bobby Aguilar, "Hindi ko inaasahan na babalik ako sa oras para sa bagong taon." Oo. Tumango ang Pavilion Master. Hindi ko inaasahan na papatayin mo talaga ang mga lalaking nakasuot ng lila. Humigop ng tsaa si Bobby Aguilar at nginisyan, simula pa lang ito. Habang nag-uusap sila, biglang nagdilim ang paningin ni Bobby Aguilar, at isang subaw ng dugo ang bumulwak ng hindi inaasahan. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at hindi niya napigil ang sumimangot. Kung nangyari ito sa isang labanan, maaaring nakamamatay ito. Kumunot ang noo ng Pavilion Master. Medyo malungkot na sinabi ni Bobby Aguilar, "Oo, kailangan nating humanap ng paraan para malutas ito." Mataimtim na sinabi ng Pavilion Master, "Bukod sa paggamit ng pills, may isa pang paraan." Anong paraan? Mabilis na tanong ni Bobby Aguilar. Sinabi ng Pavilion Master, "Basta tumungo ka sa Martial Saint Realm at abandonahin ang Golden Core, magagawa mo." Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar ang mapait na ngiti, "Hindi ko alam kung kailan iyon. Wala bang propesya na papasok ka sa Martial Saint Realm sa susunod na taon?" Tumawa ang Pavilion Master. Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, "Ang bagay na ito ay lubos na nag-aalala sa akin." Oh! Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master. Nagpatuloy si Bobby Aguilar, "Sinasabi lang ng propesya na may papasok sa Martial Saint Realm sa susunod na taon, ngunit hindi nito sinasabi kung sino ito. Kung ang taong unang papasok sa Martial Saint Realm ay hindi ako, ngunit ibang tao, ito ay magiging mahirap." Tumango ang Pavilion Master, sinenyasan si Bobby Aguilar na magpatuloy. Iniisip ni Bobby Aguilar, ang kasalukuyang panahon ay hindi nagpapahintulot sa mga Martial Saints na lumitaw, ngunit lahat ng Martial Saints ay matatanda na mula sa maraming taon na ang nakakaraan. Nabasa ko ang kasaysayan ng martial arts, at sa nakalipas na daang taon, walang nakapasok sa Martial Saint Realm. Bagaman hindi ko alam ang dahilan, hanggat ang mga bagong tao ay pumasok sa Martial Saint Realm, ang mga patakaran na itinakda ng mga tagapangalaga ay hindi naiiral. Sa oras na iyon, ang mga Martial Saints sa Mystic Realms ay maaaring lumitaw. Sumili ang pagtataka sa mukha ng Pavilion Master. "May punto ka," sabi ng Pavilion Master. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, "Hindi ko magagarantiya na ang unang taong papasok sa Martial Saint Realm ay ako. Napakalaki ng mundo, at maraming eksperto." Sa pagkakataong ito, kahit ang Pavilion Master ay hindi makapag-ipon ng buong kumpiyansa. Mataimtim niyang sinabi, "So ano ang plano mong gawin?" Sinabi ni Bobby Aguilar, "Naghanda ako ng dalawang diskarte. Alinman sa advance sa Martial Saint Realm sa lalong madaling panahon, o humanap ng tagwan." Tungkol naman sa tagwan na ito, may naisip na si Bobby Aguilar. Ito ang Mystic Realm sa Spiritual Spring ng Green Moon Villa. Ang Mystic Realm na iyon ay walang may-ari at hindi kilala ng sinuman, kahit na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi ito mahanap. Pagkatapos ng bagong taon, hahanapin ko si Mark Fraley at gagamitin ko siya para banta si Luke Fraley. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ang Pavilion Master ay hindi nagkomento tungkol dito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang napansin ni Bobby Aguilar na may papalapit sa pinto. "May darating." Halos magkasabay na sabi ng dalawa. Dahan-daang bumangon si Bobby Aguilar at bahagyang pumikit, naramdaman ang hininga ng kabilang partido. Isa pang half-step martial sage.
Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Ang Pavilion Master ay tumugon ng isang ungol, sa sitwasyong ito na nangyayari, sandali na lamang bago ang isang tao ay tumuntong sa Marshall Saint Realm. Habang nag-uusap sila, bababa na sana ang Pavilion Master. Tumawa si Bobby Aguilar, Lord Pavilion Master, maaari mo ring subukan ang pamatay na porma sayon na ito. Ang Pavilion Master ay nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay ngumiti, magandang ideya. Agad na tumalon ang dalawa pababa mula sa Pavilion Master Building at pumunta sa plaza, tahimik na naghihintay sa pagdating ng kalaban. Hindi nagtagal, may pumasok na matipunong lalaki. Ang lalaking ito ay malakas at may pambihirang aura, na ginagawa siyang kahanga-hanga. Sino ka? Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Ang kabilang partido ay humakbang ng walang sabi-sabi. Ako ito. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang lumabas. Sumulyap sa gilid, nakita ni Bobby Aguilar ang isang pamilyar na mukha na pumasok. Nang makita ang taong ito, lubos na nagulat si Bobby Aguilar. Mike Taylor. Bakit ka naparito? Mabilis na ibinagsak ni Bobby Aguilar ang mamamatay tao na espiritu sa kanyang katawan at nagmamadaling lumapit. Natawa si Mike Taylor at sinabing, bagong taon na, saan pa ako pupunta kung hindi dito? Itinuro ni Bobby Aguilar ang matipunong lalaki at tinanong, sino siya? Yumuko ang matipunong lalaki at sinabing, ako ang bodyguard ni Mr. Taylor. Hindi mapigil ang mapabuntong hininga si Bobby Aguilar. Makakahanap kaya si Mike Taylor ng half-step martial sage para maging bodyguard niya? Mr. Taylor, saan ka napunta ngayong taon? Bati ng Pavilion Master. Ikanaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay at sinabing, mahabang kwento ito. Umakyat muna tayo sa taas. Magalang na sabi ng Pavilion Master. Umakyat agad silang tatlo sa taas. May 3 araw pa bago ang bagong taon. Sa oras na ito, ang insidente sa Capital City Martial Arts Association ay umabot na sa Second Secret Realm. Lumitaw ang mga virtual na anino ng mga high-level na miyembro sa itaas ng Great Hall ni Luke Fraley. Lumuhad sina Luke Fraley at Mark Fraley at hindi na tumayo. Kahit ano pa, gusto kong patayin mo si Bobby Aguilar. Ang mga miyembro ng matataas na antas ay naglabas ng utos. Bagamat hindi tahasang sinabi, malinaw ang kanilang intensyon. Parehong matatalinong tao sina Luke Fraley at Mark Fraley, at mabilis nilang naunawaan ang ibig sabihin ng mga miyembrong may mataas na antas. Mangyaring makatitiyak, mataas na antas ng mga miyembro. Sabi ng mag-amang Fraley na magkahawak ang mga kamay. Ang mga miyembro ng matataas na antas ay hindi gaanong sinabi, at ang kanilang mga virtual na anino ay dahan-daang nawala. Pagkaalis nila, galit na galit si Mark Fraley at nagmura, yung Bobby Aguilar, papatayin ko, papatayin ko. Hindi rin maganda ang mukha ni Luke Fraley. Ngayong ang kanyang anak ang namamahala sa Capital City Martial Arts Association, nangyari na ang ganitong insidente. Para sa pamilya Fraley, tiyak na hindi ito magandang balita. Pare, ano ang ibig sabihin ng mga miyembro ng matataas na antas? Malungkot na tanong ni Mark. Hinaplos ni Luke Fraley ang kanyang balbas at bamulong, gusto nilang magpadala tayo ng isang martial saint at patayin si Bobby Aguilar. Kinagat ni Mark ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang pagpatay ba sa isang Bobby Aguilar ay talagang sulit na ipadala natin ng isang martial saint. Bamulong si Luke Fraley, ang ibig nilang sabihin ay kahit na sa halaga ng pagsasakripisyo ng isang martial saint, kailangan nating alisin itong Bobby Aguilar. Hindi napigilan ni Luke Fraley na malungkot. Siya ay nag-aalala na ang pagkilos na ito ay magagalit sa mga tagapangalaga. Lalo siyang nag-alala na ang sakripisyo ay hindi lamang isang martial saint kundi ang buong Second Secret Realm. Itay, ang paglipat na ito ay malamang na magdulot ng kapahamakan sa atin. Kumunot ang noo ni Mark. Kung talagang hindi ito gagana, kukuha ako ng mga tao para patayin si Bobby Aguilar ngayon din. Buong tapang na nagboluntaryo si Mark. Matagal na hindi nagsalita si Luke Fraley. Nahihirapan din siya sa kaibuturan. Kung nagpadala sila ng martial saint, baka magalit sila sa mga guardians. Ngunit kung susuwayin nila ang utos ng matataas na antas ng mga miyembro, tiyak na mamamatay sila.
Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, same time na sinabi ni Luke Freely, ang mga tagapangalaga ay hindi nagpakita sa loob ng mahigit 100 taon, at kung sila ay buhay pa ay isang tanong. At ang pagsuwi sa mga utos ng matataas na antas ng mga miyembro ay magreresulta sa 100% pagkakataon ng kamatayan. Sugal tayo. Kabanata 863, Kabanata 863, kumilos ang Martial Saint. Ang pagsuwi sa mga nakatataas ay walang alinlangan na magreresulta sa kamatayan. Gayunpaman, kahit na magpadala sila ng Martial Saint, hindi ito nangangahulugan na lilito ang tagapangalaga. Sabagay, maraming taon na siyang hindi nagpapakita. Nang marinig ang mga salita ni Luke Freely, nag-aalalang sinabi ni Mark Freely, "Tay, kailangan ba nating gumawa ng ganito kalaking panganib para lang patayin ang isang Bobby Aguilar? Kaya ko ito." Sumulyap si Luke Freely sa kanya at sinabing, "Utos ito ng mga nakatataas, hindi ko sila kayang suwayin." Mark Freely na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bagamat malungkot, wala siyang pagpipilian. Ang mamatay sa kamay ng isang Martial Saint ay isang karangalan para sa kanya, malamig na sabi ni Mark Freely. Hindi na nagsalita pa si Luke Freely. Tumingin siya sa katabi niya at sinabing, "Puntahan mo si Star para makipagkita sa akin." Oo, agad namang tumalima ang katabi niya. Makalipas ang halos kalahating oras. Pumasok ang isang lalaking maikli ang buhok at maputi ang buhok. Ang lalaki ay lumitaw na puno ng sigla, ngunit siya ay higit sa 100 taong gulang na. "Tito Star." Sinalubong agad ni Mark Freely ang lalaki nang makita siya nito. Bahagyang tumango ang lalaking tinatawag na Star at saka tumingin kay Luke Freely. Mataimtim na nagsalita si Luke Freely, "Star, maraming taon na tayong magkapatid. Natatakot ako na baka kailanganin kitang kumilos sa pagkakataong ito." Pagkatapos, ikinwento ni Luke Freely ang buong kwento sa Star. Matapos makinig ay bakas din sa mukha ni Star ang pag-aalinlangan. "Alam kong ito ay masyadong mapanganib para sa iyo, ngunit maliban sa iyo, wala akong maisip na sinuman." Napabuntong hininga si Luke Freely. Saglit na natahimik si Star, pagkatapos ay malamig na nagsalita, "Naging mabait ka sa akin. Isipin mo ito bilang pagbabalik ko sa pabor." Tinapik ni Luke Freely ang balikat ni Star at sinabing, "Pagbalik mo, magiging iyo ang kalahati ng Second Secret Realm." Ungol ni Star, hindi na nagsalita pa at tumalikod na para umalis. Ang Capital City Martial Arts Association ay wasak na ngayon. Gayunpaman, bilang organisasyon na may pinakamataas na awtoridad sa mundo ng martial arts, malayo sila sa kakapusan ng pera. Hindi nagtagal, sinimulan nilang muling itayo ang Capital City Martial Arts Association. Sa gitna ng mabigat na nyebe, hindi mabilang na mga tao ang may dalang mga brick. Si Emerson Holmes ay nakatayo sa gitna ng mga guho, malakas na humihinga sa isang sigarilyo. Hindi niya akalain na si Bobby Aguilar ay maaaring maging walang ingat. Hindi lamang niya pinatay ang lahat ng mga lilang rogue, ngunit nabasag din niya ang Capital City Martial Arts Association. Ito ay talagang isang malaking kahihiyan para sa kanila. Siguradong magagalit ito sa mga nakatataas. Buntong hininga. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Emerson Holmes. Sa sandaling ito, hindi pa siya sigurado kung tama o mali ang kanyang pinili. Noon lang, biglang nakaramdam ng palpitation si Emerson Holmes. Nagbago ng husto ang mukha niya. Ang ganitong uri ng palpitations ay parang minarkahan ng isang mabangis na tigre. Nakakakilabot. Mabilis na napalingon si Emerson Holmes at nakita niya ang isang lalaking maputi ang buhok na mabagal na naglalakad patungo sa kanya. Kahit na hindi niya kilala ang lalaki, ramdam ni Emerson Holmes ang kanyang pambihirang presensya. "You are?" Emerson Holmes couldn't help but lower his head and asked tentatively. "Star," the man replied coldly. Hearing this, Emerson Holmes shuddered violently. "Your Lord Star." Emerson Holmes's face turned pale instantly. Although he had never seen Star before, Star's name was known to everyone. "Sir Star, I have the honor to meet you." Emerson Holmes quickly fell to his knees, showing utmost respect.
Star glanced at him and said coldly, "You are the president of the Capital City Martial Arts Association. A peak form of military marquee." Emerson Holmes trembled as he replied, "Answering Lord Starr, I was fortunate enough to be recognized by the higher-ups and assumed this position. It seems that each generation is worse than the previous one." Starr said indifferently. Emerson Holmes dared not to say much. He slowly raised his head, his voice trembling as he asked, "Lord Starr, why have you suddenly appeared in the world?" Starr gave him a glance, saying nothing, and directly walked past him. Emerson Holmes suddenly felt an ominous feeling in his heart. As soon as the Capital City Martial Arts Association had an incident, Starr arrived. This was obviously aimed at Bobby Aguilar. "No, I have to find a way to notify Bobby Aguilar as soon as possible," Emerson Holmes anxiously said in his heart. However, at this moment, Starr turned his head back and glanced at him. "From now on, no one is allowed to leave this place, and no communication tools will be used," Starr said coldly. It was already a violation of the agreement for a martial saint to appear, so Starr naturally didn't want too many people to know about it. As he spoke, Starr extended his finger, and a ray of light burst from it. This light enveloped the Capital City Martial Arts Association, preventing anyone from stepping out. Afterwards, with a slight wave of Starr's hand, everyone's cell phones immediately exploded. Seeing this, Emerson Holmes' face turned ashen. This made it impossible for him to notify Bobby Aguilar. "It's over, it's over," Emerson Holmes whispered in his heart, his face pale. He didn't believe that Bobby Aguilar could face a martial saint. Even the most talented person would not be able to cross this chasm. Starr didn't say anything else, and turned around to leave. At this moment, Bobby Aguilar was completely unaware of the situation. He also never expected that the higher-ups would go against the Guardians' agreement and send a martial saint to execute him. Now they were in the Pavilion Master building, reminiscing, completely unaware of the danger closing in. Seeing Emily Taylor lying in the medicinal bath, Mike Taylor's face was filled with grief and anger. "I never expected that my granddaughter would suffer such a torment," tears clouded Mike Taylor's eyes. All Bobby Aguilar could do was comfort him. "Mike Taylor, Emily is all right. I will find a solution as soon as possible." Mike Taylor wiped away his tears. Suppressing the anger in his heart, he waved his hand, "It's me who lost control." "Mike Taylor, huwag kang masyadong mag-alala," inaliw din siya ng Pavilion Master. Umupo silang tatlo sa tea table, casual na nag-uusap. Matapos mag-usap, nalaman nilang nasa ibang bansa pala si Mike Taylor. Dahil sa pagsupil ni Keelan Taylor, hindi makagalaw kahit isang pulgada si Mike Taylor sa bansa, at walang gustong makipagnegosyo sa kanya. Sa makatuwid, nagsimula na lang si Mike Taylor mula sa simula sa ibang bansa. Pagkatapos ng isang taon ng pagsusumikap, si Mike Taylor ay nagtatag ng isang bagong pundasyon para sa kanyang sarili. Mike Taylor, ano nga ba ang bloodline ni Emily Taylor? Bakit ang daming naglalaban para dito? Nagtatakang tanong ni Bobby Aguilar. Nang marinig ito, mahinang napabuntong hininga si Mike Taylor. Ang bagay na ito ay kailangang masubaybayan pabalik sa maraming taon na ang nakalipas, bulong niya, na tila nag-aalala. "Mike Taylor, kung hindi ako nagkakamali, ang bloodline sa Emily ay malamang na may kinalaman sa secret realm ng pamilya Taylor, di ba?" Tanong ng Pavilion Master sa gilid. Walang itinago si Mike Taylor, at bahagyang tumango, "Tama iyan. May secret realm ang pamilya Taylor. Akala ko business empire sila, paano sila magkakaroon ng secret realm?" Nataranta si Bobby Aguilar. Si Mike Taylor ay same time na nagsalita, "Ito ay isang bulong-bulungan lamang, at narinig ko lamang ang tungkol dito."
At ang nagsabi sa akin ng lahat ng ito ay ang iyong ama, mataimtim na sabi ni Mike Taylor. Ang aking ama. Nanlaki ang mga mata ni Bobby Aguilar. Magsasalita pa lang si Mike Taylor, biglang naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang napakalakas na puwersa na papalapit sa Divine Alchemist Pavilion. Kabanata 864, Kabanata 864, ang pinakamalapit na pagtagpo sa kamatayan sa lungguhit isa. Naramdaman ang pagdagsa ng kapangyarihan na ito, biglang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Ang kapangyarihang ito ay eksaktong kapareho ng naramdaman niya sa Second Secret Realm. Hindi lang si Bobby, naramdaman din ng Pavilion Master at ng mga bodyguard ni Mike Taylor ang nakakatakot na puwersa na papalapit. Hindi napigilan ng lahat na kiligin, tumitibok ang puso. Ito ba ay isang martial saint? Bulalas ni Bobby. Ang Pavilion Master ay hindi napigil ang tumayo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pintuan. Mr. Taylor, mangyaring maghintay ng ilang sandali, babalik ako kaagad, sabi ng Pavilion Master. Tumayo na rin si Bobby, naghahanda na sabay na sundan ang Pavilion Master. Sa sandaling ito, pinigilan ng Pavilion Master si Bobby at umiling, sinabing, malamang na ang taong ito ay darating para sa iyo, kaya pinakamahusay na huwag ipakita ang iyong mukha. Hindi mapigilan ni Bobby ang mapait na mapangiti, sa tingin mo ba makakatakas ako sa isang martial saint? Ibinuko ng Pavilion Master ang kanyang bibig, ngunit sa huli ay tumango lamang bilang pagsang-ayon. Tumalon ang dalawa pababa mula sa Pavilion Master Building at dumiretso sa plaza. Papalapit pa rin ang puwersang iyon, at habang palapit ng palapit ang distansya, hindi maiwasang maging sobrang pangit ng mukha ni Bobby. Nakakatakot na kapangyarihan, bulong ni Bobby. Sa harap ng kapangyarihang ito, halos hindi makaisip si Bobby ng anumang pagtutol. Parang nakaharap sa isang bundok, ang nakakatakot na pressure na nagpaparamdam sa kanya ng sobrang kawalang halaga. Papalapit ng papalapit ang figure, hindi nagtagal ay lumitaw sa pasukan. Mabagal siyang naglakad patungo kay Bobby at sa Pavilion Master. Lalong yumigting ang mukha ni Bobby, tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Nakatitig din sa kanya ang mga singkit na mata ng Pavilion Master, hindi naglakas loob na umiwas ng tingin. Sa wakas ay dumating na si Star sa harapan ng dalawa. Bumaba ang tingin niya sa mga ito, walang lungkot o saya ang kanyang mga mata, na parabang nakatitig siya sa dalawang langgam. Panginoong bituin. Tila nakilala siya ng Pavilion Master matapos makita ang kanyang mukha. Nakita ko na si Lord Star, magalang na sabi ng Pavilion Master, bahagyang yumuko. Sinulyapan ni Star ang Pavilion Master at sinabing, kilala mo ako. Ngumiti ang Pavilion Master, noong sumikat ka, bata pa ako, ngunit ang iyong katanyagan ay nag-iwan ng hindi maalis na impresyon sa aking puso. Nang makita ang ugali ng Pavilion Master, hindi napigilan ni Bobby na mapabuntong hininga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Pavilion Master sa kabang-abang poster. Dahil kilala mo ako, hindi na kailangan ng mga salita pa, malamig na sabi ni Star. Sino sa inyo si Bobby Aguilar? Huminga ng malalim si Bobby, kinagat ang kanyang mga ngipin, humakbang pasulong, at sinabing, ako ito. Tumango si Star at sinabing, nandito ako para patayin ka. Inutusan akong patayin ka. Mapait na ngumiti si Bobby, tiyak na hindi ka nagbibiro. Itinaas ni Star ang kanyang kamay, sinabi ni Star, inilayo mo si Emily Taylor sa Second Secret Realm at ikinagalit mo ang mga nakatataas. Dapat kong sabihin, matapang ka. Sabi ni Bobby na may mapait na ngiti, maaari ko bang intindihin iyon bilang papuri? Malamig na sinabi ni Star, ang mga masyadong matapang ay madalas na hindi nabubuhay ng matagal. Habang nagsasalita siya, bahagyang yumuko ang mga daliri ni Star, at biglang naramdaman ni Bobby ang isang puwersang lumabas sa manipis na hangin sa kanyang katawan. Ang puwersang ito ay patuloy na umuurong, na parabang dinudurog ang mga buto ni Bobby. Napatikip si Bobby sa kanyang mga ngipin, desperadong tumawag sa espiritual na kapangyarihan ng kanyang katawan upang labanan ang puwersang ito. Nang makita ang matinding gininto ang liwanag na bumubulusok mula sa katawan ni Bobby, mas lalong nagumbok ang mga ugat nito sa noo.
Ngunit kahit na ganoon, nagpakita pa rin siya ng sobrang hina sa harap ng Marshal Saint. Bitik. Bitik. Maya-maya, ang mga buto sa buong katawan ni Bobby ay nagsimulang gumawa ng mga ingay na tila madudurog. Tumalsik ang dugo sa bibig ni Bobby. Panginoong bituin. Sa sandaling ito, ang Pavilion Master ay nagmamadaling sumulong at nagsabi, Panginoong bituin, mangyaring magpakita ng awa. Malamig na sinabi ni Star, sinisikap mo ba akong pigilan? Mabilis na sinabi ng Pavilion Master, sa aking kapangyarihan, paano ako magiging kwalipikadong pigilan ka? Kung gayon umalis ka sa aking landas. Malamig na sigaw ni Star. Gayunpaman, ang Pavilion Master ay matigas ang ulo na tumayo sa harap ni Bobby. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit winigiway ni Star ang kanyang kamay. Ang nakakatakot na puwersa, tulad ng isang bagyo, ay direktang nagpatalsak sa Pavilion Master. Ang kanyang maselang katawan ay nontog sa dingding, umaagos ang dugo mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa isang casual na sampal, ang Pavilion Master ay naiwang halos hindi makatayo. Panginoong Pavilion Master. Nang makita ito, galit na itinikom ni Bobby ang kanyang mga ngipin, isang alon ng galit ang pumupuno sa kanyang dibdib. Malamig na sinabi ni Star, may lakas ka pa ring mag-alala tungkol sa iba. Hindi nakakagulat na ikinaalarma mo ang mga nakatataas. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung hindi ako mamamatay ngayon, hinding-hindi kita bibitawan. Sa tingin mo ba may pagkakataon kang mabuhay ngayon? Ngumuso si Star. Masakit na natamaan sa katawan ni Bobby. Ang sakit na ito ay hindi matiis, halos patayin siya. Noon lang, ang Pavilion Master ay nagpumigla sa kanyang mga paa. Lumapit siya kay Star at same time na sinabi, Lord Star, ang mga Guardians ay may kasunduan na huwag hayaang lumabas ang mga Marshal Saints. Sisirain mo ba ang kasunduang iyon? Sinulyapan ni Star ang Pavilion Master at malamig na sinabi, sinusubukan mo bang gamitin ang Guardians para banta ako? Kung papatayin ko ang batang ito at agad na bumalik sa Second Secret Realm, sino ang makakaalam? Maging ang mga tagapangalaga ay hindi maaaring malaman ang lahat. Gayunpaman, seryosong sinabi ng Pavilion Master, Lord Star, nagkakamali ka. Si Bobby ay iba sa iba. Pinaikit ni Star ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, anong ibig mong sabihin? Sinabi ng Pavilion Master, Panginoong bituin, maaari ba kaming tumabi at mag-usap? Ano, sa tingin mo ay makakabili ka ng oras? Stop playing tricks with me, pang-iinis ni Star. Umiling ang Pavilion Master at sinabing, sa harap mo, walang mga trick na gagana. Maaantala lang kita ng 5 minuto. Hindi ko akalaing may mababago ang 5 minuto. Natahimik si Star. Tila naisip niyang may katotohanan ang sinabi ng Pavilion Master. Kaya, lumuwag ang palad ni Star, at ang puwersang bumabalot sa katawan ni Bobby ay nawala kasabay nito. Bumagsak si Bobby sa lupa kasabay ng isang kalabog, naghahabol ng hininga. Ito ang pinakamalapit na napuntahan niya sa kamatayan. Ang pakiramdam na ito ay nag-iwan ng bahagyang takot sa puso ni Bobby. Binibigyan lang kita ng 5 minuto, malamig na sabi ni Star. Huwag mag-alala, kailangan ko lang ng 5 minuto, sabi ng Pavilion Master. Dahil doon, sinundan ni Star ang Pavilion Master sa gilid. Nakatayo ang dalawa sa hindi kalayuan, nag-uusap ng hindi naririnig. Nakatutok ang mga mata ni Bobby sa dalawa, puno ng pag-aalala ang kanyang puso. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 minuto. Naglakad si Star at ang Pavilion Master pabalik sa gilid ni Bobby. Tiningnan niya si Bobby pataas at pababa, bahagyang kumunat ang noo. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Malamig na tanong ni Star. Talagang, tumanggo ang Pavilion Master. Huminga ng malalim si Star at malamig na sinabi, Fine, your name is Martha Evans, right? I'll remember you. Matapos ihulog ang pangungusap na ito, tumalikod si Star at naglakad palayo. Naiwang tulala si Bobby. Bumangon siya mula sa lupa at sinabing may gulat na ekspresyon, Panginoong Pavilion Master, ano ang sinabi mo sa kanya? Kabanata 865, Kabanata 865,
ang galit na galit Locke Fraley. Pinunasan ng Pavilion Master ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, umiling, at sinabing, wala iyon. Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, gustong ipagpatuloy ang pagtatanong, ngunit sa sandaling ito, muling tumalikod si Star. Nang makita si Star, ang mga mukha ni Bobby Aguilar at ng Pavilion Master ay hindi maiwasang maging medyo nataranta. Lord Star, ikaw? Ang mga mata ng Pavilion Master ay napuno ng kalituhan at pagkabalisa. Hindi pinansin ni Star ang Pavilion Master. Malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar at sinabing, Bobby Aguilar, pakakawala na kita sa pagkakataong ito, ngunit wala nang susunod. Kung makikita kita sa Second Secret Realm, hindi ako magiging maluwag. Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumalikod si Star at umalis. Nang masiguradong hindi na muling babalik si Star, nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar. Lord Pavilion Master, okay ka lang ba? Tumingin si Bobby Aguilar sa Pavilion Master. Ang sampal na iyon ay nakabasag ng marami sa kanyang mga buto. Umiling ang Pavilion Master at sinabing, okay lang ako. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang kapangyarihan ng isang martial saint. Sa kanyang harapan, pakiramdam niya ay wala siyang lakas na lumaban. Ang agwat sa lakas ay nagparamdam kay Bobby Aguilar ng matinding kawalan ng katiyakan. Umakyat muna tayo sa itaas, sabi ng Pavilion Master. Tumango si Bobby Aguilar, at sinundan ang Pavilion Master pabalik sa Pavilion Master Building. Sa itaas, saglit na ginamo ng Pavilion Master ang kanyang mga sugat bago bumalik sa tea table. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi maiwasang magtanong ni Mike Taylor. Ikinwento ng Pavilion Master ang mga pangyayari kay Mike Taylor, isang martial saint. Matapos marinig ang tungkol sa isang martial saint na lumilitaw, medyo pangit din ang mukha ni Mike Taylor. Oo, ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Nakaalis na siya, at sa palagay ko ay hindi na siya babalik sa lalong madaling panahon, sabi ng Pavilion Master. Hindi napigilan ni Mike Taylor na makaramdam ng pagkalungkot. Bumulong siya, hindi ko inaasahan na ang mundo ay magbago ng ganoon kabilis. Talaga. Bahagyang tumango ang Pavilion Master. Isang taon na ang nakalipas, ang peak form of Grandmaster ay maaari pa ring mangibabaw sa martial arts world. Ngunit sa loob lamang ng maikling taon, maging ang mga martial saints ay nagsimulang lumitaw. Ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay tulad ng isang catalysta sa mundo ng martial arts, at ang kanyang presensya ay nagpasimulang lumitaw ang maraming makapangyarihang magsasaka. Ang mga hindi umunlad ay ganap na dinurog ng mga gulong ng panahon. Mr. Taylor, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa Secret Realm of the Taylor family? Tanong ni Bobby Aguilar. Mataimtim na sinabi ni Mike Taylor, minsan sinabi sa akin ng iyong ama na ang pamilyang Taylor ay may natutulog na linya ng dugo, at ang linyang ito ay lilito muli sa aking mga inapo. Ang taong iyon ay si Emily Taylor, at ang bloodline na ito ay nagmula sa lihim na kaharian ng Taylor family. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na manlaki ang mga mata. Mr. Taylor, naaalala ko na nagsimula ka sa simula, hindi ba? Ang pagsikat ng pamilya Taylor ay nagsimula sa iyong henerasyon, tama? Gulat na bulalas ni Bobby Aguilar. Bahagyang tumango si Mike Taylor at sinabing, sa totoo lang, kahit papaano ang mga ninuno ko ay mga ordinaryong tao. Sinabi ng iyong ama na ang lihim na kaharian ng pamilya Taylor ay isang napakalakas na pamilya, ngunit sa aking palagay, maaaring hindi iyon totoo. Kung talagang mayroong isang lihim na kaharian ng pamilya Taylor, bakit hindi alam ng Capital City Martial Arts Association? Bakit hindi pa lumitaw ang mga tao sa lihim na kaharian kung si Emily ay nagdusa ng husto? Mula sa gilid, ibinuka ng Pavilion Master ang kanyang bibig, maliban kung ang lihim na kaharian ng pamilya Taylor ay isang pag-iral sa kabila ng Capital City Martial Arts Association. Mapait na ngumiti si Mike Taylor at sinabing, natatakot ako na hindi ito matatawag na isang lihim na kaharian kung gayon. Totoo. Mukhang naisip din ng Pavilion Master na may katuturan iyon.
Bakit kailangang umasa ang isang pamilyang may ganoong kapangyarihan sa sekular na mundo upang bumuo ng isang maliit na mundo? Ang lahat ng ito ay masyadong malayo sa akin. Umiling si Bobby Aguilar. Ang ilang mga bilog ay hindi maaaring hawakan maliban kung ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas. Dahil hindi nila mahawakan ang mga ito, ang mga bilog na iyon ay hindi umiral sa mata ng maraming tao. Bobby Aguilar, kailangan mong mag-ingat, babala ng Pavilion Master. Dahil ang Capital City Martial Arts Association ay nagpadala ng star, maaari rin nilang ipadala ang susunod na Martial Saint upang patayin ka. Tumango si Bobby Aguilar at tumayo mula sa upuan, sinabing, kailangan ko ring maghanda para sa susunod kong paglipat. Upang makatakas sa pagtugis ng isang Martial Saint, kinailangan ni Bobby Aguilar na mabilis na tuklasin ang Mystic Realm malapit sa Spiritual Spring. Ang chi na tumagas mula sa Mystic Realm ay sapat na upang mapanatili ang isang pangunahing sekta sa mahabang panahon, at ang chi sa loob ng Mystic Realm ay tiyak na magiging mas nakakatakot. Ang pagpasok sa kalahating hakbang na Martial Saint na kaharian sa loob ng maikling panahon ay maaaring hindi makatotohanan, ngunit ang pagiging half-step Martial Sage ay hindi dapat maging isang problema, sabi ni Bobby Aguilar ng tahimik. Marami siyang Dharma treasure sa kanyang pag-aari, at ang pag-abot sa kalahating hakbang na Martial Saint Realm ay sandali lamang. Pag-usapan natin ito pagkatapos ng bagong taon, sabi ni Mike Taylor. Umiling si Bobby Aguilar at sinabing, Mr. Taylor, wala akong ganoong karaming oras. Kailangan ko nang umalis. Nababalisa kaya? Hindi napigilan ng Pavilion Master na mapasigaw sa gulat. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, kung mananatili ako rito, mag-iimbita talaga ako ng sakuna. Matapos magpaalam sa dalawa, nagmamadaling umalis si Bobby Aguilar. Pagkaalis ni Bobby Aguilar, hindi napigilan ng Pavilion Master at Mike Taylor na huminga ng mahina. Mahirap para sa batang ito, talaga, bulong ni Mike Taylor. Hindi na nagsalita pa ang Pavilion Master, tila iniisip niya kung paano niya matutulungan si Bobby Aguilar. Pangalawang lihim na kaharian. Tahimik na nakatayo si Star sa harap ni Luke Fraley. Ano bang problema mo? Bakit hindi mo siya pinatay? Galit na tanong ni Luke Fraley. Hindi pa rin umimik si Star, nakatayo doon at hinayaan si Luke Fraley na isumpa siya. Si Mark Fraley naman ay medyo excited. Hinaplos niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung ganoon, hayaan mo akong kumilos. Tatay, huwag kang mag-alala, ipinapangako kong ibabalik ko sa iyo si Bobby Aguilar. Hindi na nag-abala si Luke Fraley, tinitigan niya si Star at sinabing, Star, maraming taon na tayong magkapatid, may utang kang paliwanag o kahit man lang dahilan. Natahimik sandali si Star, pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo, ngunit sa labas ng lihim na kaharian, hindi ko siya mapapatay. Kung gagawin ko, tiyak na bubunutin nito ang galit ng mga tagapangalaga. Sinisigurado ko sa iyo na sa oras na iyon, hindi lang ako ang madadami, kundi ang buong Second Secret Realm. Ngumisi si Luke Fraley, Star, isa lang ba itong dahilan na ginawa mo? Ang pagpatay kay Bobby Aguilar ay magdudulot ng kapahamakan. At maging ang paglalabas ng galit sa buong Second Secret Realm. Sa tingin mo ba ay mga bata ang mga Guardians? Kung takot kang mamatay, sabihin mo lang. Biglang nagtaas ng ulo si Star. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, kung natatakot akong mamatay, hindi ako papayag na tulungan ka. Kung gayon bakit hindi mo siya pinatay? Hinampas ni Luke Fraley ang mesa at tumayo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Star at malamig na sinabi niya, fine, since itinutulak mo ako, sasabihin ko sa iyo. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Matapos ihagis ang mga salitang ito, tumalikod si Star at umalis. Ngumuso si Luke Fraley at sinabing, titingnan ko kung ano ang dahilan kung bakit bumalik ka na walang dala. Kabanata 866, Kabanata 866, anak niya iyon. Isa. Mabilis na sumunod si Luke Fraley, at umalis silang dalawa sa Great Hall at pumunta sa isang desyerto na lugar. Magsalita ka, bakit mo siya pinakawalan? Malamig na tanong ni Luke Fraley. Malamig na tiningnan ni Star si Luke Fraley at nagtanong,
Kilala mo ba kung sino ang batang iyon? Bobby Aguilar. Haha, you really come up with good excuses, hindi mapigilan ni Luke Fraley na mapamura. Kung tungkol sa background niya, inimbestigahan naming lahat, lumaki siyang ulila, manugang na sumapi sa isang pamilya, walang kapansin-pansing background, konting swerte at kakayahan lang, ani Luke Fraley. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi karapat-dapat na banggitin sa iyong mga mata. Huminga ng malalim si Star at sumigaw, siya ang anak ng guardian. Kung ako ang pumatay sa kanya, sa tingin mo ba pinakawalan tayo ni guardian? Ang pagsabog na ito ay biglang nagpagulat kay Luke Fraley. Naging tense pa ang atmosphere. Anong sabi mo? Anak siya ng guardian. Inabot ng ilang minuto bago nabawi ni Luke Fraley ang kanyang sentido. Malamig nang umuso si Star, nilabag ko ang mga alituntuning itinakda ng guardian noong umalis ako sa Mystic Realm para patayin siya. Kung papatayin ko ang sarili niyang anak, sa tingin mo ba mabubuhay ako? Medyo hindi komportable ang mukha ni Luke Fraley. Tumayo siya sa kinatatayuan, hindi nagsasalita ng matagal. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito? Nagmamadaling tanong ni Luke Fraley. Mataimtim na sinabi ni Star, ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Mukhang may koneksyon siya sa Guardian. Sumimangot si Luke Fraley, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang balita? Ngumisi si Star, maasahan man o hindi, nangangahas ka bang makipagsapalaran? Noon, tinutulan ng Capital City Martial Arts Association ang sitwasyon, at ano ang resulta? 12 ng mga martial saints ang binaril. Sa pag-iisip ng eksenang iyon, pareho silang nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. So, ibig sabihin ba nito? Hindi na natin siya mahahawakan. Kumunot ang noo ni Luke Fraley. Hindi, umiling si Star. Ang tagapangalaga mismo ay isang napakahigpit na tao, at hindi niya kailanman lalabagan ang mga patakarang itinakda niya. As long as we don't violate the agreement, kahit patayin natin ang anak niya, malamang wala siyang sasabihin. Hinawakan ni Luke Fraley ang kanyang baba, mamulong, makatuwiran, walang pakialam ang taong iyon sa mga relasyon ng tao. Papayo ko sa iyo na huwag umalis sa Second Secret Realm. Ibinagsak ni Star ang mga salitang ito at tumalikod na para umalis. Tumayo si Luke Fraley sa pwesto, hindi nagsasalita ng matagal. Mukhang, ang anak ko lang ang makakagawa nito. Mahinang sabi ni Luke Fraley. Agad na nagdesisyon si Luke Fraley. Gusto niyang ihanda ang lahat para kay Mark Fraley para masiguradong mapapatay niya si Bobby Aguilar. Sa oras na ito, umalis na si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion. Kailangan niyang humanap ng paraan para makahanap ng Mystic Realm Master. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, si Ignacio Burke, ang War God ng Battle Zone, ay nagkaroon ng pinakamalakas na koneksyon. Bilang War God ng Battle Zone, natural na hindi na kailangang sabihin ang kanyang mga koneksyon. Sa tanghali kinabukasan, dumating si Bobby Aguilar sa tirahan ni Ignacio Burke sa Capital City. Sa oras na ito, si Ignacio Burke ay nasa Battle Zone. Walang laman ang buong bahay niya maliban sa isang aso. Walang tao sa paligid. Hanggang gabi na. Umuwi si Ignacio Burke sakay ng kanyang sasakyan. Nang makita si Bobby Aguilar, medyo nalilitong sinabi ni Ignacio Burke, Bobby Aguilar, bakit ka narito? Yumuko si Bobby Aguilar, pagbati, Commander Burke. Mataimtim na sinabi ni Ignacio Burke, pumasok ka at mag-usap. Sinundan ni Bobby Aguilar si Ignacio Burke sa kanyang bahay. Pagkaupo, dumiretso si Ignacio Burke sa punto, sabihin mo sa akin, ano ang kailangan mo sa akin? Hindi na rin nagpapigil si Bobby Aguilar, agad niyang ipinaliwanag ang kanyang intensyon. Commander Burke, may kilala ka bang Mystic Realm Masters? Sabi ni Bobby Aguilar. Mystic Realm Master. Nagtaas ng kilay si Ignacio Burke, bakit, ano ang gusto mo ng Mystic Realm Master? Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, mayroon akong hihilingin, ngunit ang aking mga koneksyon ay limitado, at ikaw lamang ang maaasahan ko. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ignacio Burke na tumawa, hindi ako si Martha Evans, hindi ako handang tulungan ka sa lahat. Tandaan, walang personal na pabor sa pakikitungo sa akin.
Nang marinig ito, hindi nasaran ng loob si Bobby Aguilar sa halip ay natuwa sa kanyang puso. Kahit papaano ang pangungusap na ito ay nagpakita na talagang kilala ni Ignacio Burke ang isang Mystic Realm Master. Si Commander Burke, isang Mystic Realm Master ay napakahalaga sa akin. Kung matutulungan mo ako, maaari akong sumang-ayon sa anumang kondisyong itinakda mo, mataimtim na sabi ni Bobby Aguilar. Tumaas ang kilay ni Ignacio Burke. Bobby Aguilar, ano sa tingin mo ang magagawa mo para sa akin? Ikaw at ako ay hindi mula sa iisang mundo. Hindi naman totoo yun, umiling si Bobby Aguilar. Sa tingin ko bilang war god ng battle zone, dapat mayroon kang ilang mga problema na hindi mo malulutas sa iyong sarili. Ha. Hindi napigilan ni Ignacio Burke ang mapatawa sa mga salitang ito. Bigla niyang hinampas ang kamay niya sa mesa at sinimangutan, Bobby Aguilar. Sinong nagbigay sa iyo ng kumpiyansa para kausapin ako ng ganito? Sa tingin mo kaya mo ang hindi ko kaya? Hindi nagpanik si Bobby Aguilar. Mahinahon niyang sinabi, hindi ako nangangahas na magyabang, ngunit maaaring kayanin ko ito. Paano mo malalaman ang resulta ng hindi sinusubukan? Galit na sinabi ni Ignacio Burke, umalis ka na bago pa ako magalit. Si Bobby Aguilar ay nakaupo roon na hindi kumikibo, malinaw na nagpapakita ng masamang ugali. Aalis ka ba o hindi? Galit na sabi ni Ignacio Burke. Sabi ni Bobby Aguilar, kung hindi mo ako tutulungan, hindi ako aalis. Ikaw. Biglang nagalit si Ignacio Burke. Morally kidnapping mo ako, ha? Sinabi ni Bobby Aguilar na may mapait na ngiti, maiintindihan mo ito sa ganoong paraan, ngunit kung magtagumpay ito, tatanggapin ko ang moral na kidnapping. Galit na galit si Ignacio Burke kaya tumawa siya, itinuro si Bobby Aguilar, okay. Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkasabi noon, bumalik si Ignacio Burke sa kanyang silid. Hawak niya ang isang stack ng file sa kanyang kamay at hinampas iyon sa harap ni Bobby Aguilar. Kung mahahanap mo ang mga taong ito para sa akin, tutulungan kita. Malamig na sabi ni Ignacio Burke. Kinuha ni Bobby Aguilar ang mga file at nakitang naitala nila ang mga pangalan ng halos lahat ng overseas organizations. Ang mga pangalang ito ay kadalasang napakakasalanan, na may hindi mabilang na mga pagpatay, kabilang ang kilalang Halcrowan sect at ang Ice Palace, na nakipag-usap sa kanya noon. Ano, nag-aalangan? Ngumisi si Ignacio Burke. Kinuha ni Bobby Aguilar ang mga file sa mesa at sinabing, sa dami ng organisasyon, kahit ikaw ay hindi mo magagawa. Paano ko magagawa? Ang daluyong ito ng pambobola ay bahagyang nagpapahina sa galit ni Ignacio Burke. Mukhang mayroon kang ilang kamalayan sa sarili. Malamig na ngumuso si Ignacio Burke. Gayunpaman, ang tono ni Ignacio Burke ay halatang hindi gaanong mahigpit kaysa dati. Tumawa si Bobby Aguilar, ngunit matutulungan kita sa 3 organisasyon. Paano iyon? Oh! Tumaas ang isang kilay ni Ignacio Burke na tila interesado. Itinuro niya ang mga pangalan sa listahan at sinabing, alam mo ba na ang mga organisasyong ito ay umiral ng maraming taon? At wala silang tiyak na tirahan, kaya imposibleng mahanap sila. Ngumiti si Bobby Aguilar, mayroon akong sariling matalinong paraan. Tumawa si Ignacio Burke at sinabing, sige, kawili-wili. Kung talagang makakahanap ka ng 3 organisasyon, maaari akong sumang-ayon. Pumili si Bobby Aguilar ng 3 file at sinabing, isang deal. Gayunpaman, kalahating buwan lang ang ibinibigay ko sa iyo. Idinagdag ni Ignacio Burke ang kondisyong ito sa sandaling iyon. Kabanata 867, Kabanata 867, Icy Glass Heart sa Lungguhit 1. Huminto si Bobby Aguilar sa kanyang paglalakad, huminga ng malalim, at sinabing, sige, kalahating buwan na. Pagkasabi nun, tumalikod si Bobby Aguilar at umalis sa lugar. Nakahanap siya ng hotel na pansamantalang matutuluyan. Sa kwarto, may 3 files sa harap ni Bobby Aguilar. Ang mga pangalan ng 3 organisasyon ay Ice Palace, Mystical Flame Gang, at Flood Dragon Sect. Kinuha ni Bobby Aguilar ang mga file at maingat na binasa ang mga ito. Ang kapangyarihan ng 3 organisasyon ay pantay, at lahat sila ay may half-step martial sages.
Pinakamahalaga, malamang nataglayin nila ang kapangyarihan ng Martial Saint. Ang kalahating buwan ay maikli, at hindi kayang mag-antala ni Bobby Aguilar. Kinuha niya ang telepono at nag-dial ng numero. Ang tawag ay walang iba kundi si Violet Russell, ang isa na pinakawala ni Bobby Aguilar noon. Paano mo makakalimutan ang sinabi ko sa'yo? Walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar nang makonekta na ang tawag. Bahagyang nagbago ang mukha ni Violet Russell nang marinig ang sinabi ni Bobby Aguilar. Nauutol niyang sabi, "Ako. Masyado akong abala nitong mga nakaraang araw. Hindi sasabihin sa akin ng Palace Master ang tungkol sa mga bagay na hiniling mo sa akin na imbestigahan. Ako. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Hindi na kailangan. Sabihin mo lang sa akin ang lokasyon ng Ice Palace," putol ni Bobby Aguilar kay Violet Russell. Nang marinig ito, agad na natigilan si Violet Russell. Ano ang gusto mo sa lokasyon ng Ice Palace? Ikaw. Hindi ka talaga sasama, di ba? Kumunot ang noo ni Violet Russell. Walang pakialam na sumagot si Bobby Aguilar, ano sa palagay mo? Biglang nagpanik si Violet Russell sa phone. Sabik niyang sinabi, kung alam ng Palace Master ang ugnayan sa pagitan mo at sa akin, parang patay na ako. Bukod dito, ang lokasyon ng ating Ice Palace ay hindi maaaring ibunyag sa sinuman. Problema mo yan, muling putol ni Bobby Aguilar kay Violet Russell. Sabihin mo agad sa akin ang lokasyon ng Ice Palace. Kung manggahas kang magsinungaling sa akin, papatayin kita kaagad, malamig na wika ni Bobby Aguilar. Nahulog sa dilema si Violet Russell, nauutol na walang sabi-sabi sa mahabang panahon. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam nito, tiniyak ni Bobby Aguilar sa kanya sa telepono. Huminga ng malalim si Violet Russell at sinabing, ipapadala ko ito sa iyo saglit. Pagkatapos noon ay agad niyang ibinaba ang telepono. Inilabas ni Bobby Aguilar ang file ng Ice Palace at maingat na binasa ito. Ang impormasyon sa file na ito ay lubhang detalyado, na naglalaman ng halos lahat maliban sa lokasyon. Sinasabi na ang Palace Master ng Ice Palace ay umabot sa antas ng half-step Martial Saint maraming taon na ang nakalilipas, at ang kanilang sekta ay umasa sa isang Dharma treasure na tinatawag na Icy Glass Heart para sa paglilinang. Icy Glass Heart. Tahimik na ibinulong ni Bobby Aguilar ang pangalang ito. Naghanap siya online para sa kaugnay na impormasyon at nalaman na ang Icy Glass Heart ay isang maalamat na kayamanan na kadalasang tumutubo sa mga lugar na napakalamig. Sinuri ni Bobby Aguilar ang buong web ngunit wala siyang makitang mga larawan ng Icy Glass Heart. Ito ay isang alamat lamang tungkol sa Dharma treasure na ito. Kung ang kanilang Palace Master ay isang half-step Martial Saint lang, wala akong masyadong dapat ikatakot, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Hanggat hindi siya nakatagpo ng isang Martial Saint, si Bobby Aguilar ay hindi natatakot sa sinuman. Kung makukuha ko itong Icy Glass Heart, iyon ay talagang isang hindi inaasahang pakinabang, bulong ni Bobby Aguilar, na biglang nakaramdam ng pag-asa. Sa dulong hilaga, mayroong isang nagyelo na kaparangan. Walang buhay na mahahanap dito. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong malupit na mga kondisyon, mayroong isang kastilyo na inukit mula sa yelo. Nakatayo si Violet Russell sa gilid ng kastilyo, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Sinulyapan niya ang kailaliman ng kastilyo at nagngagig ang kanyang mga ngipin. Anong problema? Lumapit ang isang binata kay Violet Russell. Napatikip ng ngipin si Violet Russell at sinabi sa binata ang sitwasyon. Ayokong ipagkanulo ang Palace Master, ngunit kung hindi ko sasabihin sa kanya, mamamatay ako. Victor, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Violet Russell na may nanginginig na boses. Ngumisi ang lalaking tinawag na Victor at sinabing, dahil gusto niyang sumama, sabihin mo lang sa kanya. Hanggat maglakas loob siyang pumasok sa Ice Palace, tiyak na mamamatay siya. Ngunit kumunot ang noo ni Violet Russell, Victor, nag-aalala ako na ilantad nito ang lokasyon ng Ice Palace. Sinulyapan ni Violet Russell ang kailaliman ng Ice Palace at sinabing, ngayon ay isang kritikal na oras para sa pag-urong ng Palace Master. Kung may nangyaring mali, hindi ito sulit na makuha.
Tumaas ang kilay ni Victor, ngumisi, at sinabing, huwag kang mag-alala, maglalagay ako ng bitag. Hanggat nang ahas siyang lumapit, ginagarantiyahan kong hindi na siya babalik ng buhay. Nang makita ito, tumango si Violet Russell at sinabing, okay, makikinig ako sa iyo. Kaya, agad na ipinadala ni Violet Russell ang lokasyon ng Ice Palace kay Bobby Aguilar. Sa pagtingin sa lokasyon na dumating sa pamamagitan ng telepono, hinimas ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at bamulong, paano kung ibibigay ko lang ang lokasyong ito kay Ignacio Burke, at hayaan siyang mag-isa. Dahil ito ay isang gawain para sa battle zone, tiyak na pupunta doon si Ignacio Burke ng personal. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, ibinasura ni Bobby Aguilar ang ideya. Kung sasabihin ko kay Ignacio Burke ang tungkol dito, ang icy glass heart ay hindi makakamit para sa akin. Bulong ni Bobby Aguilar. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya si Bobby Aguilar na huwag sabihin kay Ignacio Burke. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Violet Russell, darating ako sa Ice Palace bukas ng umaga. Matapos matanggap ang mensahe ay agad na iniabot ni Violet Russell ang telepono kay Victor. Tiningnan ni Victor ang laman ng phone at hindi niya maiwasang mapangiti. Subukan mong alamin kung gaano karaming tao ang darating, sabi ni Victor. Tumango si Violet Russell at nagpadala ng mensahe kay Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, hindi mo ito masasabi kahit kanino. Kung hindi, hinding-hindi ako bibitawan ng Palace Master. Ilang sandali pa, sumagot si Bobby Aguilar, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Bukas ng umaga, hintayin mo ako sa airport. Nang makita ang tugon ni Bobby Aguilar, mabilis na ibinalik ni Violet Russell ang telepono kay Victor. Ngumisi si Victor, naglakas loob siyang pumunta sa Ice Palace na mag-isa. Napakayabang at mapangahas. Kumunot ang noo ni Violet Russell, huwag mong maliitin si Bobby Aguilar, pinatay daw niya ang 2 elder ng Halcroan sect. Pinaikit ni Victor ang kanyang mga mata at ngumisi, so ano? Walang makikigulo sa Ice Palace. Kabanata 868, Kabanata 868, Pagbagsak sa Marshall Saint. Habang nag-uusap sila, isang malabong madilim na asol na aura ang biglang lumabas mula sa kailaliman ng Ice Palace. Ang aura na ito ay halos sumanib sa malakas na pagbuhos ng nyebe sa kanilang paligid. Nang makita ang eksenang ito, kumislap ang mukha ni na Victor at Violet Russell na may bakas ng paghanga. Iyan ang liwanag ng icy glass heart, medyo inggit na sabi ni Victor. Tumango si Violet Russell at sinabing, ang ganda ng kulay. Kapag nagtagumpay ang Palace Master na lumunin ang icy glass heart, tiyak na tatango siya sa Marshall Saint Realm. Excited na sabi ni Victor. Sa oras na iyon, ang ating Ice Palace ay walang alinlangan na magiging numero 1 sekta sa mundo. Bamulong si Violet Russell, Victor, talagang may ganoong epekto ang icy glass heart. Kalmadong sumagot si Victor, ang icy glass heart ay isinilang isang beses sa bawat 10,000 taon, ang pinuno ng lahat ng nakakagigil na bagay. Ang kapangyarihan nito ay higit pa sa ating imahinasyon. Minsan sinabi ng Palace Master na sa pamamagitan ng icy glass heart na siya ay matagumpay na lumipat mula sa isang Grandmaster tungo sa isang half-step martial sage habang lumilikha ng nakakagulat na dami ng malalakas na cultivator. Hanggat matagumpay na maubos ang icy glass heart, walang magiging problema sa pagsulong sa Martial Saint. Sumunod si Violet Russell, ang Palace Master ay tiyak na magiging unang taong papasok sa Martial Saint Realm. Kinabukasan, lumapag si Bobby Aguilar sa malapit na airport. Nagtago siya ng hininga at walang pinagkaiba sa ordinaryong tao. Pagkatapos, kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at tinawagan si Violet Russell. Nasaan ka? Tanong ni Bobby Aguilar. Turn around, sagot ni Violet Russell sa telepono. Lumingon si Bobby at nakita ang figure ni Violet Russell. Lumingalinga si Violet Russell sa paligid at medyo nakakagulat na sinabi, nag-isa ka bang pumunta rito? What else? Sagot ni Bobby Aguilar na nakataas ang isang kilay.
Nakaramdam ng tuwa si Violet Russell at tahimik na inilabas ang kanyang aura upang i-scan ang katawan ni Bobby Aguilar para sa mga palatandaan ng kapangyarihan. Walang pag-unlad. Napangiti si Violet Russell nang maramdaman niya ang lakas ni Bobby Aguilar. Sa hitsura ng kanyang aura, si Bobby Aguilar ay tila hindi masyadong nagbago mula noong huli nilang pagkikita. Sa karamihan, siya ay nasa peak form of military marquee realm. Maglalakas loob bang pumunta sa Ice Palace na mag-isa? Hindi ba't humihingi iyon ng kamatayan? Hoy, Bobby Aguilar, dapat mong alisin ang imprint sa aking banal na kahulugan kapag dinala mo ako sa Ice Palace, sabi ni Violet Russell. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at tumawa, sige, kapag nakarating na ako sa Ice Palace, ililibre kita. Kung gayon, huwag tayong mag-aksaya ng anumang oras. Tara na, naiinip na udyok ni Violet Russell. Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar nang walang sabi-sabi at sinundan siya sa isang kotse. Bumilis ang sasakyan patungo sa Hilaga. Habang lumalalim ang sasakyan, lalong lumalala ang klima sa kanilang paligid. Halos harangin ng mga higanteng snowflake ang kanilang paningin, at ang bugzo ng hangin ay parang mga talim na tumatagos sa kanilang laman. Matapos maglakbay ng ilang kilometro pa, huminto ang sasakyan. Hindi na makakapasok ang sasakyan, sabi ni Violet Russell. Tahimik na nagtanong si Bobby Aguilar, talaga bang nakatira kayo sa lugar na iyon sa Ice Palace? Ano pa? Violet Russell rolled her eyes with disdain. Hindi gaanong nagsalita si Bobby Aguilar. Sumunod siya sa likod ni Violet Russell, naglalakad patungo sa Ice Palace. Sa mabigat na nyebe at malakas na hangin, mabagal ang kanilang takbo. Nabalitaan ko na mayroong isang kayamanan sa iyong Ice Palace na tinatawag na Icy Glass Heart. Siguro kung totoo ito, biglang tanong ni Bobby Aguilar. Bahagyang nanginig ang katawan ni Violet Russell. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, so, pumunta ka para sa Icy Glass Heart. Hindi sinasadyang itinago ni Bobby Aguilar ang anuman at tumango, sort of. Sa antas ng cultivation mo, naglakas loob kang pag nasaan ang Icy Glass Heart. Hindi mo ba alam na ang kalahating hakbang na martial sages na pumupunta rito ay naiiwan ang kanilang mga bangkay? Nginisyon ni Violet Russell. Hindi pinansin ang kanyang panunuya, ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, mukhang totoo ito. Nakita ito ni Violet Russell at nanunuya, kayong mga tao ay tunay na hindi nasisiyahan. Magbabayad ka sa iyong pagmamataas sa lalong madaling panahon o huli. Hindi gaanong nagsalita si Bobby Aguilar. Patuloy niyang sinundan si Violet Russell. Hindi nagtagal, isang malaking palasyo ang lumitaw ng malabo sa kanilang paningin sa pamamagitan ng bagyo ng nyebe. Huminto si Bobby Aguilar at pinaikit ang kanyang mga mata, nakatingin sa kastilyo. Is that the Ice Palace? Tahimik na tanong ni Bobby Aguilar. Exactly, tumango si Violet Russell. Dinala na kita rito. Ayon sa ating kasunduan, dapat mong burahin ang imprint sa aking banal na kahulugan, udyok ni Violet Russell. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, ano ang pagmamadali? Pagpasensyahan mo na. Pagkatapos kong matapos ang aking negosyo dito, natural na palalayain kita. Hindi mo na maibabalik ang iyong salita. Nabalisa si Violet Russell. Kung natuklasan ni Bobby Aguilar ang kanyang intensyon, hindi ba siya ay patay na? Bobby Aguilar, magpakalalaki ka at burahin ang imprint sa aking banal na kahulugan. Nag-aalalang hinawakan ni Violet Russell ang braso ni Bobby Aguilar. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar, hinawakan niya ang braso ni Violet Russell at malamig na sinabi, huwag mo akong pakialaman, kung hindi, papatayin kita. Naramdaman ang mamamatay tao na espiritu na nagmumula kay Bobby Aguilar, bahagyang nagbago ang mukha ni Violet Russell. Kahit naiinis siya, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Binitawan ni Bobby Aguilar si Violet Russell. Inilabas niya ang kanyang divine sense, binalot ang paligid nila. Di nagtagal, natuklasan ni Bobby Aguilar ang ilang makapangyarihang aura. At ang pinakamalakas sa kanila ay nasa kailaliman ng Ice Palace. Isang pag-iral na lumalampas sa kalahating hakbang na martial sage. Ungol ni Bobby Aguilar sa mahinang boses. Ang aura na ito ay kakaiba.
Ito ay tila nasa pagitan ng kalahating hakbang na martial sage at martial saint. Mayroon kayang magiging martial saint? Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Bobby Aguilar. Nalampasan nga ng aura na iyon ang kalahating hakbang na martial sage. Habang nagmumuni-muni si Bobby Aguilar, apat na anino ang lumitaw sa gitna ng blizzard. Hehe, mag-isa lang pumunta sa Ice Palace. Purihin ko ba ang pagtitiwala mo, o tatawagan kang tanga? May narinig akong boses mula sa harapan. Pinaikit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, 4 half-step martial sages. Wala itong kinalaman sa akin. Sinabi ko na sayo na huwag kang sumama, ngunit hindi ka nakikinig. Huwag mo akong sisihin. Mabilis na ikanaway ni Violet Russell ang kanyang mga kamay. Hindi siya pinansin ni Bobby Aguilar, at malamig na tumingin sa apat na half-step na martial sages na ito. Hahanapin ka lang sana namin, pero sinong mag-aakalang pupunta ka sa amin? Humakbang si Victor at ngumisi. Sok-sok, isang peak form of military marquee ang nang-ahas na pumunta sa Ice Palace namin para hanapin ang kanilang kapahamakan. Bata, ibigay mo ang maskara na iyan, at maaari naming isaalang-alang na iwanan ang iyong katawan ng buo. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanila at sinabing, ganun din sa inyo. Ibigay ang icy glass heart, at pag-isipan kung palayain kayo. Naghahanap ng kamatayan. Agad na nagalit si Victor. Nang walang anumang hindi kinakailangang salita, agad siyang nagpakita sa harap ni Bobby Aguilar, itinutok ang kanyang kamao sa noo ni Bobby. Kalmadong itinaas ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay upang salubungin ang pag-atake. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang paningin ni Bobby Aguilar, at ang kanyang lakas ay nawala sa isang iglap. Bang! Si Bobby Aguilar ay pinalipad, at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Hahaha! Malakas na tawa ni Victor nang makita ito. Sa ganoong kaawa-awang kakayahan, nang ahas kang makipaglokohan sa ating Ice Palace. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, nagmumura, damit, ang mga epekto ng tableta ay nangyayari ngayon sa lahat ng panahon. Kabanata 869, Kabanata 869 na Snow Mountain Divine Mansion. Ang simula ng peel damage ay nawala ng maputlang mukha ni Bobby Aguilar, at sa isang iglap, nawala ng lakas ang kanyang katawan. Nang makita si Bobby Aguilar sa ganitong estado, ang lahat ay hindi maiwasang mapangiti ng paulit-ulit. Maging si Violet Russell na nakatayo sa tabi niya ay hindi maintindihan. Sa sobrang kahinaang lakas, bakit siya nang ahas na pumunta sa Ice Palace para mamatay? Paano, iabot mo ang maskara, humakbang si Victor, hinarap si Bobby mula sa itaas. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, tumayo mula sa lupa, at dahan-daang inayos ang kanyang pisikal na kondisyon. May apat lang bang half-step na martial sages sa Ice Palace mo? Ngumisi si Bobby Aguilar. Tumaas ang isang kilay ni Victor at nanunuya, ano, hindi ka kayang patayin ng apat na kalahating hakbang na martial sages. Lumingalinga si Bobby Aguilar sa paligid, medyo naguguluhan at nagtanong, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Halos walang nakakaalam tungkol sa maskara. Paano mo nalaman sa Ice Palace? Kumunot ang noo ni Victor, ano ang kinalaman niyan sa iyo? Hinaway-kaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, syempre wala itong kinalaman sa akin. Nagtataka lang ako, kung alam ninyong lahat ang tungkol sa maskara, bakit wala kayong alam sa aking lakas? Anong ibig mong sabihin? Nagsalubong ang mga kilay ni Victor. Ngumisi at ngumisi si Bobby Aguilar, hulaan mo. Bago bumagsak ang kanyang mga salita, ang napakatalino na golden light ay sumambulat mula sa katawan ni Bobby Aguilar. Hinuyam niya ang kanyang kamao, at ang golden light ay dumaloy pababa sa kanyang braso at sumabog mula sa kanyang kamao. Hindi naman natakot si Victor. Sa kaunting lakas mo, naglakas loob kang makipagboxing sa akin. Nililigawan mo lang si kamatayan. Pagkasabi noon, naikuyom ni Victor ang kanyang kamao at sinalubong ang hamon. Habang akmang hahawakan ang kanyang kamao, biglang nagbago ang mukha ni Victor.
Naramdaman niya ang malakas na chi-jin na pumuputok mula sa kamao ni Bobby Aguilar at agad na napagtanto na may mali. Ngunit huli na para umatras. Nakaya lang ni Victor ang sarili na salubungin ito ng direkta. Bitik. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang golden light sa kamao ni Bobby Aguilar ay agad na sumabog. Ang nalalatagan ng nyebe sa paligid ay direktang sumabog, na bumubuo ng isang guhit ng kalsada na ilang metro ang haba. Ang gininto ang liwanag na iyon ay halos nahati ang nagyayelong tanawin sa dalawang bahagi. Nang makita ang gininto ang liwanag na kumakalat sa buong kalangitan, ang lahat ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa pagkagulat. Tungkol naman kay Victor, mas hindi na matitiis na panuurin, ang kalahati ng kanyang braso ay direktang hinaypan, at ang natitirang puwersa ay nabasag ang kanyang pisikal na katawan. Wow! Bamuka ang bibig ni Victor na nakahiga sa lupa, at tumalsik ang pinaghalong dugo at mga pira-piraso ng organ. Itinago lang ba ng batang ito ang kanyang tunay na lakas? Sa loob-loob na bulalas ni Violet Russell. Medyo naging seryoso din ang mga mukha ng iba. Binaluktot ni Bobby Aguilar ang kanyang pulso, nginisyon at sinabing, "Iyan na lang ba ang mayroon ka?" Nagawa ni Victor na bumangon mula sa lupa. Malamig niyang tinitigan si Bobby Aguilar, "Scheming brat, kaya tinago mo ang iyong lakas." Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Bobby Aguilar, malamig lang ang sinabi niya, "Lahat kayo sabay-sabay na lumapit sa akin." Tumawa si Victor, mayabang. "Umaasa ka lang sa iyong pisikal na lakas. Hanggat hindi kami lalapit sa iyo, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagwawagayway ng kamay." Habang nagsasalita siya, dahan-dahang inikat ni Victor ang kanyang mga kamay, at ang bumabagsak na nyebe sa paligid niya ay biglang lumipad patungo sa kanya. Parang minamanipula ni Victor ang snowfall. Ang bawat snowflake ay naglalaman ng isang mabigat na kapangyarihan. Mamatay. Sa isang dagandong mula kay Victor, itinuro niya ang kanyang daliri at agad na bumaril ang mga snowflake sa langit patungo kay Bobby Aguilar. Ang hindi mabilang na mga snowflake ay nagdala ng matinding kapangyarihan, na halos wala ng puwang si Bobby Aguilar para makatakas. Ito ay simula pa lamang. Ngumisi si Victor. Ang kanyang kamay ay dumulas muli, at ang nakapalibot na mga bundok ng nyebe ay nagsimulang maghiwalay. Ang napakalamig na lamig ay tila nabigyan ng buhay, lahat ay nakikipagkarera kay Bobby Aguilar. Ang mga snowflake, snowy na bundok, at icicle sa paligid ay lahat ay tumalikod kay Bobby Aguilar. Naikuyom ni Bobby Aguilar ang kanyang kamao at binasag ang sunod-sunod na linya ng mga yelo. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay isang napakalamig na lugar, kung saan ang yelo at nyebe ay hindi mauubos. Sa rate na ito ay magsuot sa akin sa kamatayan. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Tumingin siya kay Victor sa di kalayuan at bamulong, sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya mapipigilan ang walang katapusang pag-atake na ito. Sa pag-iisip na iyon, sumabog si Bobby Aguilar sa golden light, humakbang patungo kay Victor. Ngunit hindi bibigyan ni Victor ng madaling pagkakataon si Bobby Aguilar. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang palad at ang dalawang matayog na bundok ng nyebe ay napalitan ng isang hola, na humaharang sa daan ni Bobby Aguilar. Hahaha. Nang makita ito ni Victor, humagalpak siya ng tawa. "Anak, hindi ako matatalo dito." Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, binasag ang Snow Mountain Cage sa kanyang harapan ng isang malakas na suntok. Bago pa man makalapit si Bobby Aguilar, ang nagyayelong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang naging dalawang malalaking kamay na nakahawak sa kanyang mga bukong-bukong. Splash! Mabilis na tinakpan ng yelo at nyebe sa paligid si Bobby Aguilar, at sa isang kisap mata, muntik na siyang mailibing, naging Iceman. Oras na para tapusin ito. Umungol si Victor at pumailan lang sa hangin, dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay. Ang nakapaligid na mga bundok ng yelo at mga snowflake ay tumaas din paitaas. Ang yelo at nyebe na ito ay naipon sa itaas ng Bobby Aguilar. Pagtingin sa itaas, parang isang mabigat na bundok ang nakataas sa kanya. "Tingnan mo kung paano kita pinigilan." Mabilis na ibinaba ni Victor ang kanyang mga kamay. Ang hindi mabilang na snow at yelo ay nahulog kay Bobby Aguilar. Sa isang kisap mata,
inilibing si Bobby Aguilar sa ilalim ng isang bundok ng yelo, daan-daang metro ang taas. Ang Snow Mountain na ito ay tila kontrolado ni Victor. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang malawak ng Snow Mountain ay naging mas mabigat. Ang mabigat na puwersang ito ay nagpatigil kay Bobby Aguilar. Kahit na sa kanyang napakalaking lakas, hindi niya kayang basagin ang Snow Mountain na ito. Dahan-daang naglakad si Victor patungo kay Bobby Aguilar, nakatingin sa kanya at sinabing, "Narito, hindi ako magagapi." Si Bobby Aguilar ay nagpumiglas ng husto, ngunit ang bundok ng yelo ay napakalaking, halos hindi siya makagalaw. "Anak, oras na para lisanin mo ang buhay na ito," malamig na sabi ni Victor. Inabot niya ang kanyang palad, at isang talam na nabuo mula sa yelo at nyebe ang lumitaw sa kanyang kamay. "Mamatay!" Galit na sigaw ni Victor. Ang talam sa kanyang kamay ay walang awang tumusok patungo sa noo ni Bobby Aguilar. Sa kritikal na sandali na iyon, biglang nanghina ang mga mag-aaral ni Bobby Aguilar, at isang golden light ang sumabog mula sa kanyang noo. "Banal na paghuhukom!" Sigaw ni Bobby Aguilar. Agad na tumama ang gintong liwanag sa noo ni Victor. Sa isang iglap, ang divine sense ni Victor ay tinamaan ng kidlat, at hindi niya namamalayan na bumagsak sa lupa. Ang kanyang banal na sentido ay halos mapunit, ang masakit na sakit ay bumabalot sa mukha ni Victor. "Ikaw, sinisira mo ang aking divine sense, ikaw, ah." Napahawak si Victor sa kanyang ulo, nagpakawala ng hiyaw ng paghihirap. Pilit niyang nilabanan, na puno ng maningning na liwanag ang kanyang isip. Tumulo ang pawis sa noo ni Victor. Sa sandaling ito, wala nang lakas si Victor para kontrolin ang Snow Mountain. Sinamantala ang pagkakataong ito, winasak ni Bobby Aguilar ang Snow Mountain at lumabas. Samantala, tiniis ni Victor ang banal na paghuhukom. Ang kanyang kaharian ay mas mataas kay Bobby Aguilar, kaya't ang banal na paghuhukom ay mahihirapang burahin ng direkta ang kanyang divine sense. "Anak, anong klaseng galaw ito?" tanong ni Victor, medyo natatakot pa rin. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Hindi mo kailangang malaman." Huminga ng malalim si Victor at mahinang sinabi, "Muntik na akong mamatay sa mga kamay mo, talagang minaliit kita." "Gayon din ang nararamdaman ko," sabi ni Bobby Aguilar, na nakapikit. Napaatras si Victor, malamig na tumawa, "Bobby Aguilar, hindi na ako magtitimpi, matatapos na ang lahat." Umungol si Victor, "Snow Mountain Deity, lumabas ka." Kabanata 870, Kabanata 870, ang Omen ng Martial Saint. Lumilitaw na ina-activate ni Victor ang ilang uri ng seremonya. Ang mga kumot ng mga snowflake ay nagtatagpo sa isang partikular na lugar. Mabangis na bagzo ng hangin ang hamampas, na agad na hamarang sa larangan ng paningin ng mga snowflake. Si Bobby Aguilar ay malamig na nakatitig sa lugar na iyon, at nakita niya ang mga snowflake na unti-unting nagsasama-sama upang maging isang napakalaking silhouette ng isang tao. Tila nilalamon ng anino ang lamig, at sa pagpapasigla ni Victor, lalo itong lumaki at tumigas. "Master Divine Mansion, patayin mo siya." Kasunod ng galit na sigaw ni Victor, ang taong yari sa nyebe na kinilala bilang Divine Mansion ay tila nakintal ng kakaibang kapangyarihan. Biglang binuksan ng Divine Mansion ang kanyang mga mata, ang pares ng mga mata ay kumikinang sa madilim na asol na liwanag. At ang napakatinding mapang-apang aura na naglalabas mula sa kanya ay sapat na upang mag-poster ang isa sa magalang na pagbati. Hindi na nagulat si Bobby Aguilar, katutubo siyang umatras ng 2 hakbang, malamig na tinitigan itong Divine Mansion statue. Ang bawat sekta ay may sariling malalim na lakas, na ginagamit upang protektahan ang kanilang sekta. Ang Divine Mansion na ito ay malinaw na ang pinakabuod ng Ice Palace. "Bobby Aguilar, ang iyong kamatayan ay hindi maiiwasan." Ngumisi si Victor, naglabas ng isang malupit na ngiti. Si Bobby Aguilar ay maingat na pinagmamasdan ng Divine Mansion, ang kanyang katawan ay handa na at handa sa sukdulang estado nito. Ang kilusan ng Divine Mansion ay tila naiimpluwensyahan ng langit at lupa. Sa isang hakbang lang, ang nakapalibot na mga snowflake ay dumagsa patungo kay Bobby Aguilar. Ang diskarteng ito ay may pagkakatulad sa naunang pag-atake ni Victor,
maliban sa kapangyarihan ng Divine Mansion ay mas malakas. Nang makita ang nag-charge na mga snowflake, isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang sumabog mula kay Bobby Aguilar. Ang mga bundle ng apoy ay mabilis na sumanib sa gintong liwanag. Iyon ay ang espiritual na apoy. Sa suporta ng espiritual na apoy, hindi natakot si Bobby Aguilar sa nakakapanghinayang pamamaraan na ito. Ang mga snowflake na puno ng nakamamatay na puwersa ay tila tinanggihan ng espiritual na apoy, ang walang humpay na mga tunog ng papang ay umalangaw sa tainga, ngunit hindi nila siya mahawakan. Bang! Sa sandaling iyon, kumilos ang Divine Mansion. Sa isang casual na suntok lamang mula sa kanya, ang mga nakapaligid na snowflake ay agad na dumagsa patungo kay Bobby Aguilar, binomba siya na parang mga mini-bomb. Hindi lang iyon, nagsimulang sumabog ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Bobby Aguilar. Ang yelo ay naging tubig ng nyebe, mahigpit na humawak sa katawan ni Bobby Aguilar. Walang awan na damapo kay Bobby Aguilar ang suntok ng Divine Mansion. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na maging maluwag, gusto niyang umiwas ngunit ang kanyang mga binti ay mahigpit na pinigilan, na walang puwang upang gumalaw. Bang! Ang suntok ay nakarating kay Bobby Aguilar. Napuno ng mga snowflake ang kalangitan, ganap na natatakpan si Bobby Aguilar. Ang sobrang lamig ay nagyelo sa apoy sa katawan ni Bobby Aguilar. Ang malamig na buto na ito ay naging sanhi ng hindi mapigil na panginginig ni Bobby Aguilar, na parang maging ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay naging tamad. Napakalamig, nahihigitan pa nito ang madilim na enerhiya. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapasigaw. Sa di kalayuan, gumagalaw pa rin ang Divine Mansion patungo kay Bobby Aguilar. Bawat galaw niya ay tila kayang utusan ng buong langit at lupa. Nakakainis ang mga snowflake na pumupuno sa kalangitan, hindi lang nakaganti si Bobby Aguilar, ngunit napigilan din ang kanyang mga galaw. Kailangan palakihin. Mahinang bulong ni Bobby Aguilar sa sarili. Pagkasabi noon ay marahang ipinikit niya ang kanyang mga mata. Isang makantab na gintong liwanag ang tila nagmula sa abot tanaw, isang sinag ng liwanag ang pamunit sa kalangitan, at isang makinang naningning ang bumungad sa katawan ni Bobby Aguilar. Halos sa isang iglap, ang figure ni Bobby Aguilar ay naging napakalaki. Kahit na siya ay mukhang maliit kumpara sa Divine Mansion, ang pisikal na katawan na ito ay nagulat pa rin sa lahat. Ito ang cosmic form. Ginamit niya rin ito dati. Nakilala ni Violet Russell ang pamamaraang ito. Ngumisi si Victor, anuman ang pamamaraan, sa harap ng Divine Mansion, ang tiyak ay kamatayan. Lalong bumibigat ang snowfall. Sa harap ng mga mata ni Bobby Aguilar, ang tanging nakikita niya ay isang malawak na kalawakan ng puti. Sa ilalim ng kontrol ng Divine Mansion, ang lahat ng mga snowflake ay tila napuno ng buhay, na humahadlang sa pag-unlad ni Bobby Aguilar. Lumingalinga si Bobby sa paligid, muling nag-aapoy sa espiritual na apoy sa loob niya. Pagkatapos, dahan-daang itinaas ni Bobby ang kanyang mga kamay, ikinalat ito sa magkabilang gilid ng kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, isang dagandong ang lumabas sa bibig ni Bobby. Sabay-sabay na nag-snap ang mga kamay niya. Isang napakainit na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang mga kamay. Isang nakakatakot na alon ng init ang sumulong, na tinutunaw ang anumang mga snowflake sa daanan nito sa tubig. Nakakatakot na kapangyarihan. Napabuntong hininga ang lahat sa hindi makapaniwala. Sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay, inukit niya ang isang mainit na landas sa nagyayelong rehiyong ito, isang bagay na hindi pa naririnig. Boom! Sa sandaling ito, kumilos ang Divine Mansion. Ang napakalaking anyo nito ay hindi nagpabagal, sa kabaligtaran, ang bilis nito ay nakakagulat. Bago pa makapag-react si Bobby, tinamaan siya ng suntok sa dibdib. Tulog, tutok. Ang napakalaki at kulay gintong figure ni Bobby ay umatras ng ilang hakbang. Sa gulat ay napabulalas siya, imposible. Ang bilis niya. Sobrang bilis. Bago pa makapag-react si Bobby, may dumating na namang suntok. Katulad ng dati, hindi nakaiwas si Bobby sa oras. Ang kanyang malaking anyo ay lumipad at natakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. May nangyari. Kumunot ang noo ni Bobby.
Masyadong mabilis ang bilis na iyon. Halos katulad ng teleportation. Kahit ang Marshall Saints ay hindi makakamit ang bilis na ito. May mali. Bulalas ni Bobby. Sa sandaling ito, isa pang suntok mula sa Divine Mansion ang bumagsak. Agad na gumamit si Bobby ng pamamaraan ng pag-urong para umatras, ngunit hindi pa rin niya naiwasan ang tama. Gaya ng naisip ko. Sa pagkakataong ito, kitang-kita ni Bobby ang diskarte ng Divine Mansion. Ang Divine Mansion ay tila sumanib sa mga bumabagsak na snowflake. Ang bawat pag-atake ay inilunsad sa pamamagitan ng agarang pagtitipon ng mga snowflake sa harap ni Bobby, na nagreresulta sa mga agarang strike. Ang gayong mga pag-atake, gaano man kabilis, ay imposibleng makaiwas. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at sa isang malakas na dagandong, nag-utos, "Activate Heavy Falling Space." Habang nag-activate ang Heavy Falling Space, tila bumagal din ang bilis ng mga snowflake sa nakapalibot na hangin. Galit na sigaw ni Bobby, nagpakawalan ng tila random na suntok. Bagamat tila random, ang kapangyarihan nito ay nalampasan ng libu-libong spells. Sa suporta ng Cosmic Form, ang suntok na ito ay agad na tumama sa napakalawak na bungo ng Divine Mansion. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw, at ang Divine Mansion, na nabuo ng mga snowflake, ay gumuho. Ang napakalaking ulo nito ay nabasag sa mga tambak ng snowball. Natalo ang Divine Mansion. Hindi mapigil ang mapasigaw ni Violet Russell na napatikip ng bibig sa gulat. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Victor. Sa halip, siya ay nagpakawala ng malamig na tawa, kung ang banal na mansyon ay matalo ng ganoon kadali, ito ay hindi karapat-dapat na tawaging banal na mansyon. Habang nagsasalita siya, isang ipoy-po ang biglang sumipa sa eksena. Sa ilang sandali, isa na namang Divine Mansion ang nabuo. Nang nabigla si Bobby, isa na namang Divine Mansion ang nabuo sa paligid niya. 1, 2, 3, 4. Sa maikling panahon, 8 Divine Mansion ang tumayo sa harapan ni Bobby. Ha. Nang makita ito, napatawa si Victor. Sabi ko sa'yo, hanggat nasa Ice Palace ako, hindi ako matatalo. Tawa ng tawa si Victor.